Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So narito na po tayo sa bagong kaalaman, bagong karunungan, handog ng kinabukasan, halina't sama-sama natin abutin ang ating pangarap. Kung nga po pala ang inyong lingkod, si Sir Basir Abubakar. Ayos din. So class, bago muna tayo pumunta sa ating talakayin, is nais muna natin manalangin po. So, Muads, pangunahin mo ito. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maaari ko ba sa inyo malaman kung sino ba ang liban sa ating klase? Very good. Bago muna sa magsimula sa ating pag-aaralan, ay una, umupo tayo ng maayos. So, pangalawa is tumingin po tayo sa ating guro at makinig. At ikatlo is tumaas kayo kung nais ninyo linawin ang ating pinag-aaralan. So, class, bago muna tayo sa formal ng ating aralin, is nais ko muna kayong tanungin kung ano ba ang natutunan ninyo. Kung noong kayo pa ay nasa ika-6 na baitang class. So, sa Narisa, ano bang natutunan mo nung ikaw pa ay nasa ika-6 na baitang? Nung 6 na baitang ako, ay ang natutunan ko ay about sa kapaligiran. Very good, Narisa. Palakpakan natin si Narisa. Naman sa iyo, John Picar, ano bang natutunan mo nung ikaw pa ay nasa ika-6 na baitang? John Picar. About ko sa uri ng iba't ibang kahit. Very good, John Picar. Class, mayroon tayong unang gawain or tinatawag na task na ngayon. So mayroon imahe o grupo na puzzle na iba't ibang uri or iba't ibang imahe ay makakabuo tayo ng isang larawan. So kinakailangan ng inyong mga partisipasyon. So class, maaari ba? So class, sino po ang gustong sumagot sa ating partisipasyon ng una? So, Annalisa? Gustong sumagot sa ating partisipasyon sa unang sagot. So, Annalisa? And then, sunod po, class. Jumpy card. And also, Siti Rupani Agar. Okay. And the last, Shamray. So, ingatan nyo class, na iba kayo mahulog. Tapi Sige mas. Nabuo natin ang ating mga unang gawain or tinatawag na activity. So, first time ang kabibe. So, kalabaw at iba't ibang uri ng mga kinakailangan natin. Mais, mangga, and also, the last is ang mga ginto or diamond. Tinatawag na diamond class. So, class, ano ba sa tingin nyo ang ating pag-aaralan sa ngayon, class? So, tama, mga likas na yaman. So, class, bago muna tayo magsimula sa ating likas na yaman, is mayroon po tayong tatlong mga layunin. So, ang una is naibibigay at nailarawan at ang kahulugan ng likas na yaman. Class, so, ang ikalawa is nakakapag sa alang-alang ng mga konsepto at salit patungkol ito sa kahalagan ng pag-aaral sa iba't ibang likas na yaman. So, ang ikatatlo is ang nakakabuo ng connection ukol sa kalagayan ng kapaligiran sa paglinang ng ating likas na yaman. So, class, ano ba sa tingin nyo ang likas na yaman?
So, ano ba ang nasa isip ninyo? Kung ano bang likas na yaman? So, yes, Abdurrahman. So, about sa kapaligiran. So, tama. Yes, Mohanipa. So, about po, yes, tama. About din sa mga iba't ibang uri ng kagubatan. So, tamang sinasabi ninyo, class. So, class, ang tatalakayin po natin ngayon is patungkol sa likas na yaman. So, class, ano ba ang likas na yaman? So, ang likas na yaman, class, ay tumutukoy sa anumang yaman o kayamanan na likas na matatagpuan sa kalikasan. So, class, ito ay maaring isang likas na yaman na materials na tulad ng isang minerals, tubig, at kagubatan, hayop, at halaman o kaya'y naman ay intangible na tulad ng diversity at ecosystem services. So, mayroon po tayong 4 na uri ng kalikasan, class. So, ang una is ang yamang tubig. Pangalawa is ang yamang lupa. So, pangatlo is ang yamang gubat. Ang pangapat is ang yamang mineral. So, class, ano nga ba ang likas na yaman? So, ang likas na yaman ay tumutukoy sa anumang yaman o kayamanan na likas na matatagpuan sa kalikasan. So, ito ay maaaring isang likas na yaman na materials tulad ng minerals, tubig, kagubatan, hayop o halaman o kaya naman ay intangible na tulad ng biodiversity at ecosystem services. So, sa palagay natin, class, napakahalaga po dapat nating pag-aralan ang mga iba't ibang uri ng likas na yaman dahil dito po tayo kumukuha ng pang-araw-araw nating pangangailangan at higit sa lahat ay dapat natin din pangalagaan ito dahil isa sa pinakamahalagang gawain ng isang mga mamayang Pilipino ay dapat hindi lahat ng Pilipino bagkus lahat ng tao dito sa mundo ay dapat nating pangalagaan ang likas na yaman. So, dahil dito po tayo kumukuha ng pang-araw-araw nating pangangailangan ng pagkain at like for example yung paggawa natin ng bahay. So nakakatulong po talaga ang mga likas na yaman sa ating bansa or sa ating buong mundo po, class. So, ang una, class, ay ang yamang tubig. So, ano ba talaga ang yamang tubig? So, ang yamang tubig, class, ay isa sa pinakamahalagang likas na yaman sa mundo. So, binubuo ito ng mga ilog, lawa, karagatan at iba pang anyong tubig sa lahat ng aspeto ng buhay, class. So, ang pang-araw-araw, like for example sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, agrikultura, industriya, at transportasyon at sa ekolohiya. So, kapag nasa sa isip natin ang yamang tubig, is napapaisip tayo. So, napakahalaga po talaga ang yamang tubig dahil, so, like for example, like sa sinasabi niya dito is mahalagang likas na yaman sa mundo ito dahil dito po tayo kumukuha ng pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Like for example sa pag-iinom nating class. So nakakatulong po siya dito sa ating sarili dahil dito po tayo kumukuha ng pang-araw-araw nating pangangailangan sa ating pag-inom. So, like for example din sa mga agrikultura. So, ang mga agrikultura, ay dyan din po sila bumabase sa mga irrigation. So, kasi kung wala pong irrigation or tubig, hindi po sila makakaani na maayos or hindi po sila makakatanim. At the same time po, hindi po sila makakatanim ng mga palay. So, napakahalaga po talaga ang tubig dahil nagbibigyan din ito ng kahalagaan sa ating likas na yaman tulad ng yamang tubig, class. The next is ang yamang lupa, mga students. So, ang yamang lupa ay tumutukoy sa lahat ng likas na kayamanan na matatagpuan sa lupa. So, ito ay maaaring maglaman ng mga minerals, halaman, hayop at iba pang likas na yaman, class. So, class, ang yamang lupa, class, ay isa sa mga, ito yung mga hilaw or hilaw na mga likas na yaman na like for example sa mga palay, mais, at iba pa. So, ang mga yamang ito ay isa sa may pinakamahalagang bahagi ng likas na yaman, ang yamang lupa. Dahil dito tayo kumukuha ng pang-araw-araw nating pangangailangan. So, like for example sa mga
palay. So, ang palay ay pwede po din siyang ibenta sa ibang bansa dahil ito class ay nakakatulong din ito sa ating ekonomiya upang sa ating pangangailangan. Class, the next is ang yamang gubat. So, class, ang yamang gubat ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng kagubatan, ng iba't ibang klase ng puno, halaman at hayop na nagtataglay ng biological ng diversity. So kung ang ating iisipin class, ang yamang gubat ay ito po yung nagbibigay ng serbisyo sa ekolohiya or biological na diversity. So nakakatulong din ito po siya sa mga pag-exist ng mga magagandang tanawin or magagandang hangin. Dahil nakakatulong din po ito siya class sa pang-araw-araw natin, like for example sa kumbaga stress tayo. So kung nakikita natin ang ating tanawin is nakakatulong din siya sa ating pagginhawa sa ating pangangailangan. So ang like sa hangin, so ang hangin talaga is nakakatulong din siya. Like for example sa mga fresh na hangin, so nakakatulong din siya for stress deliver nating class. So class, ang last ay ang yamang mineral. So, ang yamang mineral class ay ang mga likas na yaman na matatagpuan sa ilalim ng lupa. So, class, ito ay ibinubuo ng iba't ibang uri ng minerals na may iba't ibang halaga at gamit ang mga mineral. So, ay mahalaga sa maraming industriya tulad ng mga construction at elektronika at enerhiya at iba pa. So like for example, ito sa mga halimbawa nito klase yung mga tanso, pilag or bakal. So ang class, ang yamang mineral class is mahalaga po ito dahil mahalaga po ito sa ating mga tao dahil dito po rin tayo kumukuha ng mga pangangailangan natin. So bago po like sa another example kasi yung pagmimina. So before kayo like for example kayo mga future kung ano-ano ba siya natatapos niyo ng mga kurso. So bago kayo mag-access ng pagmimina, dapat ingatan ninyo dahil nakakapit ito sa ating kalikasan na dulot ito ng pagmimina. So dapat ugaliin, mag-ingat dapat tayo kasi tayo din ang kawawa dahil wala tayong may papakita na mga wala tayong mapapakita na mga like for example sa mga pinangangalagahan natin ng mga likas na yaman. So nakakadulot po ito siya ng mga hindi magandang gawain sa ating yamang mineral. So class, naintindihan ba ang ating lecture sa ngayon? Class, ang tatalakay naman natin ang mga kahalagahan ng likas na yaman. So, una class, ay nagbibigay ito ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig para sa tao at hayop. So, ang ikalawa is nagbibigay din ito ng materials tulad ng bukahoy, minerals at langis na ginagamit sa industriya at constructional. So, katatlo is nagbibigay din ito ng ekolohiya sa serbisyo tulad ng paglinis ng mga hangin at tubig na pati na rin ang pag-regulate ng klima. So, higit pa ay nagbibigay ito ng mga natural na pampaganda at cultural na yaman tulad ng mga tanawin at likas na habitat ng mga hayop. So, ang ikaapat class ay ekonomiko ng halaga na nagbibigay ng trabaho at kita sa mga komunidad. So, ang panglima is ang educational na halaga ng likas na yaman ang mga ito. So, ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga pag-aaral at pagsaliksik na nagbibigay ng kaalaman. So, patungkol sa kalikasan at ekolohiya at naglilikha ng mga oportunidad para sa pagunlad ng bagong teknolohiya at innovation na nakabatay sa kalikasan. So, ang pang-anim class ay ito ay may recreational na halaga na magbibigay aliw at kapayapaan. So ang last class ay nagbibigay ng tubig para sa inumin at magsasaka class. So class, naintindihan niyo po ba ang ating tinatalakay ngayon? Opo, sir! So, yes mo Hanipa,
tatanungin kita, bakit mahalaga ang likas na yaman? Nakatulong po ito sa pamamagitan ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Tama mo, Hanipa. So, yes, tama, sa pamamagitan ng so, nakakatulong ito talagang likas na yaman dahil dito ay ginagamit natin sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. So, very good mo, Hanipa, talaga. So bilang isang mga estudyante, dapat ugaliin natin na mahalin natin ang likas na yaman dahil dito tayo kumukuha ng ating pangangailangan pang araw-araw. So dapat isaalang-alang natin ito sa ating puso, dahil bagkus dito tayo kumukuha ng ating pangangailangan sa ating bayan or sa ating komunidad dahil sa likas na yaman. Interval chart upang matukoy kung kung may natutunan ba tayo kanina sa tinalakay natin about sa likas na yaman. So kailangan ko ngayon ang iyong mga partisipasyon upang matukoy kung saan ba sila napabilog dito sa mga yamang gubat, yamang minerals, yamang tubig or yamang lupa. Gumawa ko ng isang cards na kung saan ito po ay kung saan ba sila nakabilog sa mga likas na yaman. So like yamang gubat, yamang minerals, yamang tubig, at ang last ay ang yamang lupa. Yung magsasagot sa yamang gubat. Sige mo, Hanipa. So pakihanap dyan yung tamang sagot about sa mga produkto ng yamang gubat. Sino po ang magsasagot sa mga yamang minerals na mga produkto niya? Sir, ako po magsasagot. Sige, very good, Miss Anarisa. So, pakihanap dyan kung saan ba nakabilong ang mga mga produkto ng mga bawat yamang likas na yaman. Gustong sumagot sa ikatatlo, ang yamang tubig class. So, any volunteer class? Sir, ako po. So, very good, Miss Makalawan. So, pakihanap dyan yung mga produkto ng yamang tubig class. Yun mo yan. Sinong gustong sumagot sa ikaapat na yamang lupa? So, any volunteer class sa mga produkto niya class? Sir, ako po. So, very good, Mahdi. So, class, very good. So, anong nakikita ninyo sa pisara natin? So, tama. So, mga yamang gubat, yamang minerals, yamang tubig, yamang lupa. So, very good class. Titignan natin mga student, so napakahalaga talaga pag-aralan natin ang mga likas na yaman. So like sa mga yamang gubat, yamang minerals, yamang tubig, yamang lupa. So dito po tayo kumukuha ng ating pangangailangan na pang-araw-araw nating kinakailangan sa buhay natin. So very good class. Class, basis dito sa ating mga nakikita about sa mga yamang gubat, yamang minerals, yamang tubig, yamang lupa. So may mga times in class dito class na unti-unti na nasisira because dahil po sa ating mga dahil po sa mga tao dahil hindi nila mismo inaalaga ng ating mga likas na yaman. So unti-unti na nasisira ang ating kapaligiran dahil sa mga tao class. So dapat class ugaliin natin, mahalin ang ating likas na yaman or tinatawag ng Mother Earth. So dapat mahalin natin ang dapat mahalin natin ito ang mga likas na yaman class. Class, may papagawa ko sa inyo ng takdang aralin at sasagutan ninyo ito sa inyong bahay. So, ilagay ito sa
1/2 papers. So, ang inyong katanungan is sa inyong sarili, ano ang kahalagan ng likas na yaman sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay? So, class, nagkaintindihan po ba? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So, dito na po nagtatapos ang aking demo teaching na ako po si Basir Abubakar Ibrahim from Bias 3A. At